Dito sa DFC Abu Dhabi. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain niyo yung pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kayong kumilos sa bawat isa. Hallelujah. Muli isang napagpalang umaga po sa ating, una digit sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos na buhay. Pangalawa po sa inyo, ating mga kapatid. Naririto po muli tayo sa umagang ito upang makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. At bago pong lahat, kami po ay dito sa dako ng Door of Faith Church, Abu Dhabi, UAE. Ako po si Brother JV Lozada. Purihin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito. Hallelujah. Mawit po tayo sa ating Panginoon. Ang pusong dalisay. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Pusong dalisay ang aming nais. Dalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Mula po sa umpisa, pusong dalisay ang aming nais. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri, ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Walang hanggang papuri sa inyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Walang iba kami papapurihin.
Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming mga buhay, kundi kayo lamang po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Makadalisain niyo po ang bawat isa. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Patuloy kaming nagpupuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan ninyo sa bawat isa, sa patuloy na pagtatagumpay, Panginoon, sa amin, sa pang-araw-araw na paglakad sa sanlibutan ito. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong presensya, Panginoon. Maraming salamat dahil binibigyan nyo kami palagi ng pagkakataon na ito, Panginoon, upang kami ay makapag-aral, Panginoon, sa inyong mga salita at makapagpuri sa inyo, Panginoon, dahil marapat lamang na kayo'y aming sambahin, papurihin, Panginoon, dahil kayo yung tunay na Diyos, yung buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na ito na pakalinisin po ninyo ng inyong kabanal-banalang dugo, ang aming puso't sipan, sa akin po na ako po na inyong gagamitin upang magbahagi ng inyong kadakilan sa mga oras na ito. Naway patuloy nyo akong itago sa inyong banal likuran, Panginoon, na patuloy na kalakasan at karinuan pagkawad nyo po sa akin. Gayon din po sa makikinig, Panginoon. Patuloy nyo pong buksan ang puso't isipan ng bawat isa. Patuloy kayong maghayag, Panginoon, sa bawat isa. Naway panibagong revelasyon yung patuloy yung pagkaloob sa bawat isa. Patuloy kayong pumagitna sa aming mga buhay. Dalangin po namin yung patuloy na pagsama ninyo sa mga oras na ito, dahil walang kabuluhan lahat ng ito kung wala kayo, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya sa inyo po namin tinataas at pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Naway palagi mangyari yung kalooban nyo lamang po masunod sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli, isang pagpalang gabi po sa inyo, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoon dahil muli pong akong nagamit sa dakong ito pang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Dahil tunay na hindi nga po tayo karapat-dapat, ngunit palagi tayong pinapaging dapat ng ating Panginoon. Sa patuloy alam ng Panginoon na sa puso't isipan natin na alam ng Panginoon na handa tayong maglingkod sa Kanya. Pag handa tayong maglingkod sa Panginoon ng buo, tayo Kanyang gagamitin. Magpapagamit tayo. Tulad nga po nung sa caption po natin, ang title po ng ating tatalakayin sa oras na ito ay ang pangako ng Diyos. Ang main verse po natin, title po ulit, ang pangako ng Diyos. Ang main verse po natin ay sa Jeremias chapter 29 verse 13. Jeremias chapter 29 verse 13. Na ang sabi po, makipagbasa na lang rin po kayo sa akin. Sabi niya, kapag hinanap ninyo ako ay inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ulitin ko po, kapag hinanap ninyo ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ayan, purihin ang pagkakabasa ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay napakadakila. Sa bawat buhay natin, anuman yung sitwasyon, patuloy nating nararanasan yung kabutihan ng ating Panginoon. May tatlong bahagi po itong tatalakayin natin sa oras na ito. Ang una po ay siya ay ating matatagpuan. Yan po yung una. Siya ay ating matatagpuan. Yan, sabi nga mga kapatid, ang Diyos natin noon, ngayon at magpakailanman ay iisa. Ang Diyos natin noon, noon at ngayon ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman. At ang talata, ang main verse natin, ito yung talata na patungkol sa mga Israelita o sa mga taga-Israel na ipinahuntulot po ng ating Panginoon na mabihag sila sa loob ng 70 years. At dahil nga, bakit nga po ba pinapahintulutan ng ating Panginoon yung mga pagkakataong ito sa atin? Sigurado po dahil may dahilan ng ating Panginoon. Pinahintulot ito ng Panginoon sa mga Israelita sa panahon na iyon dahil sa pagsuway nila sa ating Panginoon. Dahil yung mga tao dati is natuto ng sumamba sa mga Diyos-Diyosan at alam po natin na yun yung pinakaayaw ng ating Panginoon. Kaya ipinahintulot
ito ng ating Panginoon sa kanila bilang pagsuway at pagdidisiplina sa bayan ng Israel. Para sa atin, 'di ba? Sa magulang, kung may mga anak tayo, pag alam natin na hindi tama yung ginagawa ng ating Panginoon habang maaga pa lang, 'di ba? Dinidisiplina na natin. Ganun ang ating Panginoon. Hindi lang gayon din po sa ating buhay sa panahon ito, sa pamumuhay Kristiyano, na hindi lang sa palagi sa panahon na tawag nito yung masarap lang o nasa ginhawa lang palagi tayo. Sabi nga, 'di ba, inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok na una hindi naman alam ng Panginoon na hindi natin tawag nito, hindi alam ng Panginoon, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na higit sa ating makakaya. Ipinapahintulot ito ng Panginoon upang tayo dalisayin, upang patibayin yung pananampalataya natin sa Kanya. Sinusubok tayo ng Panginoon kung sabi ng Panginoon, susubukan ko tong anak ko na to, kung bibigyan ko ba ng pagsubok, lalapit pa rin ba siya sa akin o lalayo siya sa akin? Sisisihin niya ba ako dahil pinaparanas ko sa kanya tong pagsubok na to? Kumbaga yun yung unang isa sa reason ng Panginoon. Kumbaga yung kung diyan masusubukan kung gaano katatag yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung matagal man tayo na alipin sa kasalanan, yung dati nating buhay nung di pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, ngayon kung buong puso tayong lalapit sa Panginoon, kakatagpuin po tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo bibiguin, hindi tayo bibiguin ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Basta totoo yung puso natin, yung totoo yung makikita ng Panginoon, yung totoo yung puso natin na gusto nating maglingkod sa ating Panginoon. Lagi lang po naghihintay yung Panginoon sa paglapit natin sa Kanya, tsaka yung pagsuko po natin sa Kanya. Sa Panginoon lang po natin matatagpuan yung tunay na kapayapaan at pag-asa na hindi natin kayang makamit o makukuha o makikita sa sanlibutan ito. Amen. Ayan. Parang ano po ito sa mga nakapakinig po dun sa mensahe po sa Isaiah nung nakaraan po na mensahe ko din po na binigyan ng Panginoon. Medyo parang ano po siya, hindi siya nalalayo dun. Sabi nga dun matatagpuan lamang natin ang Panginoon kung buong puso po natin siyang hahanapin. Hindi yung Panginoon yung yung maghahanap sa tayo, dapat yung magsumiksik sa presensya ng Panginoon. Dahil sabi nga ng Panginoon, 'di ba, naghihintay lang siya sa atin. At pangalawa po siya'y ating mararamdaman. Minsan mga kapatid, dahil sa pagsuway natin, dahil tayo nga bagamat yung Kristiyano tayo, pero syempre 'di ba, pa rin tayo, tao pa rin tayo. May mga ibang tao na sa pagsuway, dahil sa pagsuway, unti-unting nawawala yung ang tawag nito, yung pagsama ng Panginoon sa Kanya, dahil una, ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa pagkakasala. Pero nandiyan pa rin palagi yung pag-ibig ng Diyos, palagi niya tayong pinapaalalahanan dahil ayaw rin naman ng Panginoon na malayo tayo sa Kanya. Kaya gumagawa ang Panginoon sa anumang kaparaanan upang maabot tayo maabot at hindi tayo malayo sa Kanyang presensya. At ganito po yung pakiramdam mga kapatid ng Panginoong Hesus nung napako siya sa krus, 'di ba? Inako niya yung lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po, makipagbukas tayo sa Mateo chapter 27 verse 46. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Sabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At alam nyo mga kapatid na nandyan lang po yung Panginoon Diyos. Ngunit minsan dahil sa kasalanan, ito yung humihila sa atin yung nagpapalayo sa atin. Nakala natin pagka nakaranas tayo ng pagsubok, minsan nakala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon, iniwan na tayo ng Panginoon, pero hindi natin ino-observe sa sarili natin na tayo yung nagpapalayo sa Panginoon.
ang Israel noon, no, naglingkod po sila sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw nilang maglingkod sa tunay na Diyos. Kaya nagalit yung Panginoon. Kaya lumayo din yung hindi yung pagsama ng Panginoon na wala rin sa kanila. Pero hindi totally na nang iwan yung Panginoon. Kumbaga, tinuturuan tulad ng nasabi kanina. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon, dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil sa pamamagitan ng yon sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng Panginoon, doon na tayo pinatatatag at pinapatibay. Amen. Ngunit tandaan natin na mga kapatid na kung namumuhay tayo ng may katapatan sa Diyos, ganito yung sa Kristiyano eh. Kasi 'di ba yung difference pagka yung sa non-believer o sa mga non-Christian eh, pagka nakaranas lang ng ultimo maliit na pagsubok, eh parang sukon-suko na. Yun nga, sabi nga, sinisisi yung Panginoon na sa mga nangyayari sa kanila. Hindi nila naiisip na sila rin naman yung may dahilan kung bakit yun nangyayari sa kanila at kung bakit inaalaw ng Panginoon. Ngunit sa ating mga Kristiyano, kung tayo tapat o yung may katapatan sa Diyos na namumuhay tayo ng tapat, kahit may dumating na bagyo, pagsubok man, anuman yung mga nararanasan natin, yung kagalakan, yung kapayapaan, nandun pa rin sa atin. Kasi nga alam natin, pagka nalagpasan natin yung mga pagsubok na to, pagpapala yung nasa dulo nun. Tsaka tiyak tayo na pagtatagumpayin tayo, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kaya basta makita lang ng Panginoon yung puso natin na tapat na naglilingkod sa Kanya. At sa pangatlo po siya ay ating mauunawa ang lubos at paglilingkuran. Ayan po yung pangatlo. Siya ay ating mauunawa ang lubos at paglilingkuran. Ayan po yung pangatlong Hindi naman po masyado kahaba-haba yung mensahe. Pero napakabuti ng Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng kapahayagan sa anumang bagamat minsan busy tayo sa anumang ginagawa natin, ngunit nandyan yung Panginoon, binibigyan tayo ng kaalaman, binibigyan tayo ng revelasyon, tigit sa lahat patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon. At yun po, balik tayo sa ating tinatalakay. Minsan nga yung mga pagsubok sa buhay, yan yung nagpapatatag sa atin. Yan tulad po nung sabi kanina, di ba? Minsan yung mga pagsubok daw, yun pa yung nagpapatatag sa atin. Kasi kung puro pasarap lang tayo sa buhay, kung sabihin palagi tayong pinagpapala ng Panginoon, baka makalimutan na natin, baka pumasok, may kwento po na sa isang mayaman, parang kinlim niya na meron na ako ng lahat, ba't ko pa kailangan ng ganyan. Baka dumating yung time na sabihin mo sa sarili mo, hindi ko na kailangan ng Diyos. Yun ang ayaw ng Panginoon dahil una't una galing sa Panginoon ang lahat ng meron tayo ngayon. Kung ano yung katayuan natin, ano man yung profesyon, yung anong meron tayo ngayon, kasaganahan man o ano man yan, galing lahat yan sa Panginoon. Yun palagi yung iisipin natin. Amen po. Kaya kung minsan, nasa puso natin na yun nga, sinisisi natin yung Diyos, bakit nangyari yung ganito, ganyan yung pagka yung mababaw yung pagkakilala sa Panginoon. Pagka ganyan yung pag-iisip, lalo ka lang mahirapan, lalo ka lang maguguluhan dahil nga kulang yung yung pagkakilala mo sa ating Panginoon. Kaya lalo na kung wala tayo yung tinatawag na submissive heart o teachable heart, yung may ginagamit yung Panginoon, 'di ba, na tao para turuan tayo. Kaya nga meron tayong mga fellowship, Bible study, nandiyan yung mga tagapanguna natin para yan yung ginagamit ng Panginoon na para ituwid tayo. Hindi naman tulad nung sa Old Testament na magsasalita yung ating Panginoon para turuan tayo, di ba? Ngayon, dahil nandito na tayo sa panahon na yung Holy Spirit yung kasama natin, gumagamit ang Panginoon ng tao para turuan tayo. Kaya magkaroon lang tayo ng submissive heart o teachable heart o yung sa Tagalog po yung pusong mapagpasakop at pusong tumatanggap ng turo. Lalo sa mga tagapanguna natin. Kaya yung mga tagapanguna natin, hindi lang yan basta tagapanguna. Itinalaga yan ng Panginoon para sa atin. Kaya suportahan natin yung mga tagapanguna natin
Dahil palagi kung ano yung ginagawa sa atin ng mga tagapanguna natin, na palagi tayong ipinapanalangin, panalangin rin po natin yung mga tagapanguna natin sa ibinigay sa atin ng Panginoon. At pag-isahin tayo ng Panginoon na siya lang yung pag-isahin tayo sa isang layunin na yung Panginoon lamang ang ating maparangalan sa ating mga buhay. At malapit na po tayo. At yun nga, dahil sa kakulangan sa pagkakilala sa ating Diyos at kawalan ng relasyon sa Panginoon, kaya yun, meron tayong fellowship, Bible study, yung palakasan. Kaya mas iba talaga pag yung mga kaibigan mo is yung kapatid sa Panginoon. Although, hindi naman masama po na sumama. Sabi nga po dun sa gawain natin sa Dako ng Bulacan, okay lang makisama. Sabi po ng tagapanguna namin, okay lang makisama, wag lang makisama. Yun po yung doon. Okay lang makisama, wag lang makisama. Kumbaga, pero iba pa rin pag yung malapit tayo doon sa yung mga kasama natin madalas, yung natin ba, yung ano ba tawag nito, yung kaisang espiritu natin, kapanampalataya natin. Yan. At yun nga, dito tayo sa purihin ng ating Panginoon. At kaya sa Diyos, wala tayong dahilan. Dahil dyan sa tatlong yan, ulitin ko po yung tatlong bahagi na ating sa tatlo natin, yan nasundan po nila, sister. Kaya sa Diyos, wala tayong dahilan na magreklamo, kumbaga rumanas man tayo ng anumang pagsubok. Hindi tayo dapat magreklamo dahil alam natin na pag puno tayo, full of wisdom tayo, alam natin yung salita ng ating Panginoon. Tiyak yung pananampalataya natin sa Panginoon ay matatag. Hindi tayo basta magagapi o matatalo ng kaaway. Kaya sa Diyos lamang tayo magtiwala, buong puso't lubusan. Sabi nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5, na magtiwala tayo sa Panginoon buong puso't lubusan at huwag tayong mananangan o aasa sa ating lakas, sa ating ganun. Dahil lahat po yan ay nanggaling sa ating Panginoon. Totoo po na mga kapatid na mahirap dahil maraming tukso, maraming pagsubok habang lumalakad dito sa sanlibutan. Ngunit patuloy lamang po nating panghawakan yung salita, yung pangako ng ating Panginoon, dahil kung sa ating lamang, hindi natin ito magagawa, hindi natin mapagtatagumpayan. Pero kung palagi nating iniisip palagi na nandiyan pa lang yung pagsubok, pero kung iisipin agad natin na mas makapangyarihan yung Panginoon, ang Panginoon natin yung may hawak at may control sa lahat ng yan, at lahat ng bagay ay magagawa ng ating Panginoon. Tiyak na hindi tayo panghihinaan ng loob. At sabi pa po doon yung paglilingkod sa Panginoon ay ang maglingkod ay Kristo ay isang malaking kapakinabangan, kung walang kaluguyan ang paglilingkod sa ating Panginoon, dahil temporary lang lahat ng nandito, lahat ng meron tayo ngayon, lang yan, temporary lang yan. Pero yung pag-ibig, yung salita ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan, yun yung sikapin po natin na makamit, dahil sama-sama tayong magpupurit, maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya purihin po ang ating Panginoon at sumandali po tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama ninyo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga mensaheng nahayag sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo, sa katapatan at sa kadakilaan nyo sa bawat isa. Bagamat kami man po'y magkakalayo, Panginoon, ngunit patuloy nyo kami pinag-iisa, Panginoon, sa isang espiritu, sa isang layunin na kayo lamang yung maitaas sa aming mga buhay. Bagamat, Panginoon, marami mong pagsubok sa buhay na ito, ngunit alam po namin na kami po'y patuloy na magtatagumpay dahil nariyan kayo, Panginoon. Tuloy kami nga asat magtitiwala sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na sa lahat ng aming narinig sa oras na ito, naway hindi lang po ito aming napakinggan,
kundi amin pong mai-apply at maipasamuhay sa aming pamumuhay, Panginoon, sa kami lumalakad sa sanlibutan ito. At maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin na kung saan man dako ang aming mga kapatid na nakikinig sa mga oras na ito, patuloy niyong paglalaki ng bawat isa sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyong tugunin anumang pangangailangan ng bawat isa. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, bawat isa. Kung may karamdaman man po anumang karamdaman o sakit na nararamdaman ng bawat isa, physical, mentally, emotionally, Panginoon, tunay na kayo yung dakilang doktor, dakilang manggagamot na nagpapagaling, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyong hipuin ng inyo pong mapagpalat, mapagpagaling na kamay ang bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyong pakabalutin, Panginoon, ninyong kabanal-banalang dugong aming puso't isipan, anumang gawa ng kaaway ay hindi po makapanagumpay at makapanaig sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Jesus' name, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy nyo kaming ginagamit, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan nyo kaming manatili sa inyong presensya, Panginoon. Tuloy nyo pagalaki ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Batid tunay po, Panginoon, na nalalaman ninyo ano man po yung dinadalangin sa inyo, Panginoon, ng aming mga kapatid, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nyo itong tugunin ng naayon sa inyong kalooban, yung aming mga plano at balakin, Panginoon. Tunay na kami nagpaplano lamang, Panginoon, ngunit kayo pa rin po yung nagpapatupad ng lahat ng ito, Panginoon. Dalangin po namin kalakasan na at karunungan nagmumula sa inyong gawad niyo po sa bawat isa. May patuloy kayong mag-ari sa aming buhay, sa aming paglakad sa sanlibutang ito. May kayo yung mag-ilaw sa aming mga buhay. Patuloy kami maging ilaw at asinan sa libutang ito, na kayo yung patuloy na makita sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin namin yung patuloy na pagsama, pag-iingat ninyo sa bawat isa, dahil tunay na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala kayo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Di kami magsasawat magpupuri sa inyo, Panginoon, dahil marapat lamang na kayo'y papurihan at sambahin, Panginoon. Tunay na walang imposible sa inyo, Panginoon. Ngayon pa lamang ay amin na pong kiniklaim at inaangkin lahat ng aming idinalangin sa inyo, na ito po inyong tutugon na inaayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin kayo. Sa inyo po namin tinataas at pinagkakatiwala ang lahat ng ito, at mangyari yung kalooban nyo lamang pong masunod sa aming mga buhay. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. To God be all the glory. God bless po sa ating lahat, mga kapatid.